kung gaano raw kabilis na nagdesisyon na pakasalan nitong si Andrew si Annie, ay ganong bilis din daw napalitan at iwanan ang kanyang kawawang asawa naman na si Annie. Imbis kasi nadamayan itong si Annie ng kanyang mister sa pinagdaraanan niyang malubhang karamdaman, ay nagawa niya pang dagdagan ito ng matinding stress at sama ng loob. Dahil sabi po ni Annie, habang nasa ibang bansa siya para magpagamot sana sa kanyang iniindang sakit, ang magaling niyang asawa ay nagawa pa mag-uwi sa kanilang bahay ng kanyang kabit. Kaya mula pa po sa Palawan, 38 years old, kausapin na natin si Annie. Annie, magandang tanghali sa'yo. Oh, good afternoon. Oo, good afternoon, Annie. Nasa Palawan ka ngayon? Nasa Quezon City. Quezon City na. Ayan, okay. Ganito, no? Unang-una, ano ba yung karamdaman na sabi mo kinailangan mo pang ipagamot sa ibang bansa? I was diagnosed with cervical cancer stage 2B. Stage 2? B. Ayan. Ano ba yung mga ano niyan? Syempre, nasabi sa'yo ng doktor, ano? Ano yung mga, kung merong B, meron ding A? Ganun ba? Oo. So, Oo. medyo malala. Mas advanced na yan kapag ka B. Opo. Kumusta ka na ngayon, Annie? Well, awa ng Diyos, ned na ako. Ibig sabihin, no evidence of disease. Pero kasi once na may cancer ka, kailangan at yung stress Oo. in life. Dahil yun yung hindi maganda sa may mga pasyente na may cancer. Tama ba yung narinig ko? Medyo choppy. Cleared ka na doon sa cervical cancer. Cleared na. Ay! Yes. Amin. Salamat naman. Palakpakan muna natin si Annie na lumaban, 'di ba? Diyan sa Big C. Ayan, sa cancer na hindi ho biro kasi yan, mga kapatid, ha? Alam nyo naman, yung iba, kapag ka na-diagnose ngayong buwan na to, sa mga susunod na buwan ay, 'di ba? Nabibigla na lang tayo sa kung ano nangyari. 'Di ba? Nandun na, naka-confine na, at yung iba ay talaga napakabilis ng pag-progress ng ganyang mga sakit. But then again, hindi lang naman yan ang pag-uusapan natin dito. Pag-uusapan nga natin yung naging problema ni Andrew, naging problema ni Annie kay Andrew. Bakit nasabi mong napakabilis na magdesisyon na pakasalan ka ni Andrew noon? Gaano ba katagal ang ligawan, Annie? Actually, nagkakilala kasi kami sa Tinder noong 2021. Okay. Okay, nagkakilala kami sa Tinder. That time, kauwi ko lang from abroad dahil nagpakasyon ako abroad during that time. Galing ako ng Dubai. So, nakilala ko siya sa Tinder. Alam mo naman ng mga lalaki, maganda sa umpisa, pinilit. Parang talagang he'll find ways just to say yes. Alam mo yon, para mapa-oo ko. Okay, and besides, he's too old naman. I'm too old na rin also. He's 14 years old that time. I'm 35 years old that time. Diba? Parang, okay, saan to patungo? I don't wanna waste my time. Diba? Oo. Kasi niyayaya niya ako ng live-in na ganun kabilis. Sabi ko, ayoko. I don't like wasting my time. Tapos na ako sa ganyan. I'm too old for that. Kung gusto mo ko, pakasalan mo ko. Pinakasalan ako. Aba? Pinakasalan ka naman. At dun sa pagpapakasal, Pinakasalan ako after 19 days. 19 days ng pagkakakilala ninyo, nagpakasal na kayo agad-agad? Yes. So halos para nagde-date pa lamang din kayo nung nagfa-file pa lamang kayo ng marriage license ninyo? Yes. Aba, napakagaling ano po. At doon sa pag-aasikaso, doon sa mabilisang pagpapakasal na ginawa nitong si Andrew sa'yo, ay sino gumagastos? Pwede ko ba mantatong yan? Sa kasal? Doon, sa lahat. Siya. Siya ang gumastos ng kasal namin. Aba, in fairness, akala ko naman kasi, kasi marami mapapaisip, di ba? Ba't parang minamadali naman itong si babae? Baka naman meron siya nakitang dollar sign. Saang bansa ka nga galing? Ano ba dyan? Real? Sa Dubai? Ano ba doon? Ang pera? Dirhams. Dirhams. Ayan.
Okay. No, Dirhams. hindi ako Hindi naman. OFW doon. Hindi. Nagbakasyon lang ako. Nagbakasyon Oo. lang. Okay. Oo. Ayan, okay. So, ganito naman pala. To be fair with Andrew, siya naman pala ang gustong-gusto talaga magpakasal at siya pa ang gumastos. So, na-meet mo rin ang kanyang mga kapamilya, mga kamag-anakan. Ang magulang niya nasa States that time. Mm. Yung mga in-laws ko, dahil kasi sila rin ang sumagot ng kasal namin. Dahil pandemic, they are not allowed to travel for the Oo. wedding. Oo nga. That's Oo. Delta variant actually. That's after the Delta variant. That was November. Medyo mahirap pa ang biyahe noon nung 2021, Yes. ano? 2021. Yes. Okay, fast forward tayo. Gaano katagal ang itinagal nung pagsasama ng 19 days? 19 days lang nang magkakilala. Sandali, nino-note ko, ha? Tapos, nagpakasal na agad. Gaano naman katagal yung marriage na naramdaman mo, Annie? 2 years. Okay, 2 years na ramdam mo naman ang pagmamahal na ito ni Andrew. Yes. Oo. Oo. At kailan mo naramdaman na teka lang, parang something's wrong. Merong kulang, merong mali. Kailan naman 'yon? Anong date? Naalala mo pa? Okay. Here's the story of that. I was like last February, tinamaan ako ng postpartum depression because last year I was so busy na gamutin ng sarili ko for my cancer, tama? Last year ako na-diagnose nung nanganak ako sa anak namin. And then nung February, magaling na ako, doon lumabas si postpartum depression. I even told him na I'm having my postpartum and he told me na gamutin ko sarili kong mag-isa. Kailangan mo ng therapy doon. Actually, hindi ko kailangan ng therapy. Kailangan ko lang suporta from my husband. Pwede rin, oo. Diba? At siya ngayon, yung therapy na mapo-provide niya rin. Diba? Support system. Diba? Okay. So, anong nangyari doon? Yun lang ang hiningi ko sa kanya. Nung araw na sinabi ko sa kanya noon, kalalabas ko lang sa retreat house also. I stayed there for 3 nights. Dinaan ko sa dasal, baka ako makuha sa dasal. You know what I mean? Diba? Tapos paglabas ko, hinatid sundo niya pa nga ako doon. Pagkalabas ko, may depression pa rin. Kala ko lumuwang na. So I decided na tama na, pahinga na muna tayo. Hindi natin kayang ayusin to. And that time, hindi man kayo maniwala, lunod na lunod ako noon. Literal na lunod ako from depression. All I know that time is I need to let him go because siya ang nagpo-cause ng depression ko. And I have to do that for my kids. Kailangan ako ng mga anak ko. I'm a strong, independent woman. Kailangan kong gawin yun para sa mga anak ko dahil inaasahan ako ng mga anak ko. And I want to let anyone na masira ako for my depression. So talagang kailangan ko siya i-let go. Okay. Nagpahinga kami. Okay. That was February. And then, Yes. Kumusta ngayon? Ano ang naging setup ninyo? Siyempre, meron kayong anak nitong si... tama ba yung narinig ko, may mga anak ka? So, bago kayo nagkaroon ng anak, nitong si Andrew ay meron ka na ring anak? Tama ba? Yes, meron. Okay. So, ilan lahat ang mga kids mo, Annie? 2. Okay, 2 lang naman. Isa lang dun sa una and then ito nang sa inyo ni Andrew. Okay, February, nasan si Andrew? Nung pinaalis mo ba siya? Sumunod naman siya nung pinalayas mo? Yes, nasa bahay siya sa kabilang bahay which is part of the conjugal properties also. Yung bahay niya nung binata siya. Which is nasa Pasay siya, ako nasa Quezon City. Okay, hindi pa tapos dyan, ano? Dahil nabalita, hindi ka na nga ginustong suportahan, eto pa, meron ka pang nalaman, nag-uwi ng kabit niya. Simula na naghiwalay kami, we never talk. Literal, we never talk kasi we're okay na okay yung peace of mind namin both sides. Naging magaling lang ako from depression was May. So May, June, July, August, okay ko lang. So wala kaming closure, we never talk. Nag-birthday yung anak ko, first birthday nung April 1, he wasn't there. Wala rin. Okay.
Ah, Last week, I found out na may last week? inuwi siyang babae sa Coron. As in last week. Yes, Tama ba? last week Oh, only. may inuwing Yes, babae sa Coron. Sino naman? Reliable ba yung source mong yan? yes. Mm. Tatlong tao ang nagsabi sa akin with the pictures. Oh, nako, may picture pa. Yan yung sinasabi natin. So ngayon, dahil nga ikaw ay nag-deal sa depression mo, no, postpartum depression nung February, na sabi mo kahit papaano ay nawala na nung May, kumusta naman ang nararamdaman mo dahil fresh na fresh pa. 1 week old pa lamang nung malaman mo na meron ng kabit itong asawa mo. Yes. Ha? Kumusta ang nararamdaman mo ngayon? Are you depressed Ngayon? or angry? No, to be honest, nung nalaman ko, nagdasal kagad ako eh. Kasi ang tagal kong pinagdasal yung peace of mind ko, di ba? Yes. To be honest, yung faith ko mataas. So nagdasal ako, napakalmahin ako. Mhm. You know what? I'm very much okay right now, pero gagawin ko yung legal way. Oh, yun. Okay. So may plano ka na Yes. rin na maganda Yes. na pinaplano. Okay. Sige, Yes. eto lang, merong hashtag Astig Advice Caller tayo na mula sa Mandaluyong, si Angel. Pakinggan lang natin kung ano ba ang Astig Advice niya sa'yo ngayon, Annie? Angel, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Narinig mo yung nakakagigil na kwento ni Annie sa mga pangyayari sa buhay niya. Ano ang astig advice mo? Yes po, narinig ko at nakakatuwa na napaka-strong niya po. Nakakatuwa po kasi na hindi siya nagpadaig sa depression na natatamo niya that time, lalo na postpartum yon. Actually, Bausi Desk Officer po ako ng Mandaluyong. So, tama po yung mga ginagawa niya na which is yung daan sa legal po. Since kasal siya, which is very good po na tama yun. May batas tayo para sa mga ganyang nagkasala po. Mhm. Oh, kita nyo? Oh, yan yung kumbaga narinig na rin kasi nitong ni Angel yung plano ni Annie. Kaya support na Yes support po. si Annie. Ayan, pero ano nga ulit yung trabaho mo, Angel? Violence Against Women and Children Protection po. Desk Oh. officer po ako. Oh. So, Ay, desk humahawak officer, po ma'am. ako ng mga ganyang kaso. Ayan, tama nga. Kung wala kang suporta na kukuha sa asawa mo at kung wala ka rin pwede kang suportahan ng batas para mabawasan Yes yung po. binibitbit mo sa dibdib mo. Oh, Yes okay. po. Nandito po kami para tumulong sa mga tulad po ng ganyan. Puntaan lang kayo sa barangay, then hanapin niyo po yung desk officer nila doon. Then hanggang sa pagpunta po ng family court po, i-advise po nila kayo sa mga proseso at dapat niyo pong gawin. Para at least kahit papano po, may kasama kayong lumalaban. Yan. Oh, narinig mo yon, Annie? Annie? Lahat ng mga yes. Annie? Hello? Oo. Narinig Yes, mo hello? yung sinabi na yon ni Angel ng Mandaluyong? Yes, alam Oh. ko po yan dahil po kasi Galing ka na ron. yung ex-husband ko may kaso rin pong Bausi from his ex-girlfriend. Nako. Oo. So, alam na. Oh. Kumbaga na-expose ka na kahit papaano dito, no? Yes, Oo. I know the law about the Bausi. Ayan. Yari kayo kay Annie. Ay, si Angel nandito pa sa kabilang linya. Maraming salamat, Angel, ha? Sa astig Yes, advice po. mo. And thank you. Nakakatawa naman po talaga na may at least may mga babae may kaalaman po sa ganyan. At least hindi sila nade-depress ng ganon. May tumutulong din po para sa kanila. Yun. At saludo rin tayo sa lahat ng mga desk officers sa VAUC. Ayan, katulad ni Angel ng Mandaluyong. Thank you, ma'am. Ayan. Ito, Annie. Tuloy na ba yan? Yan ba ay desisyon dahil sa ikaw ay galit pa o pinag-isipan mo naman at ipinagdasal na rin ng ilang araw? Pinag-isipan ko to. Winarningan ko siya na wag akong dalhin sa sitwasyon na to. Kinausap ko pa siya pero nagkakalat siya sa social media at sinasabi niya at binabaliktad niya ako. So I will file the case against him. Papunta ako sa Monday
sa abogado para i-file yan. Nako, yun ang Nasa sinasabi. abroad ako, tinawag ko na yan. I have Ayun. all the evidence. Oo, Hindi nandyan na. pwede kong hayaan dahil ilang beses niya na ginawa sa mga babae. And Mhm. I have the power to do that kasi kasal kami. Okay. Ayan. So, what about the kids? Hindi mo na muna ano yan. Kaya na. Kaya mo na yung mga bata. Ani. I used to be a single mom. Maganda buhay ng anak ko. Nag-aaral sa exclusive school. Mhm. So what now? Oo. Diba? Kaya Mhm. kong buhayan ng mga anak ko. And Yun. from the start, wala naman siya na itulong sa akin financial. Okay, sige. So, eto na lang, ano? Huling pagkakataon para mabigyan mo ng mensahe itong si Andrew. Go ahead, Annie. I'll see you in court. Kailangan mong matuto sa lahat ng mga ginagawa mo in life. And sa girlfriend mo ngayon, I'll see you also in court. I won't stop. Ginalo niya yung peace of mind ko na ilang buwan kong iningatan at pinagdasal. I will do this for my kids. Di ako galit, pero kailangan ko kayong dalhin kung saan kayo kailangan dalhin. That's all. Napaka-simple, napaka-planado, sukat na sukat. Yan po ang huling mensahe nitong si Annie para kay Andrew. But of course, Annie, gusto namin na you continue to pray at mag-ingat ka rin. Siyempre, hindi natin alam ang galawan ng mga tao ngayon, ha? Mag-iingat ka. Yes. Oo, pati ang mga bata. Okay. O, hindi naman babayolente itong si Andrew? No, he can't. No, Mm. it's not. Mm-mm. And hindi naman siya ganun. In a way. Hindi naman. No. Okay. O sige. Basta mag-iingat pa rin tayo, no? At wag tama 'yan. Tama yung ginawa nga po nitong si Annie na hindi dinaan sa init ng ulo, bagkus pinlano na maigi, ipinagdasal kung anuman ang kanyang magiging desisyon para sa ganyang kalokohan na ginawa sa kanyang buhay ng kanyang asawa. 19 days, pinakasalan na po siya. O kaya sa mga kababaihan at sa mga kalalakihan din. O yan hindi ho basta-basta minamadali kahit nagigil na nga po kayo sa pag-aasawa o gustong-gusto nyo na yung tao dahil, 'di ba, through thick and thin, in sickness and in health. Doon pa lamang sa dalawang statements na yon ay bigla na lamang iniwan itong ating kapatid na si Annie ng kanyang asawa. Nagkasakit siya, nagka-postpartum depression, nawala na, pinagpalit na